Lahat tayo nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. But the problem is, kailan mo huling isinare ang pag-ibig na yan ng ating Panginoon? Si Paul at ang kanyang mga kasamahan, ang sabi niya, what compels us is the love of God. Pag sinabi natin compel, it's not conditional. Pag sinabi natin compel, para kang pinututulakan talaga na i-share si Jesus Christ sa labas. Hindi sa four corners of our churches, kundi sa labas, maibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. The love of Christ should compel every believer regardless of denominations, regardless of politics, regardless of difference natin sa loob ng mga denominations natin. It doesn't matter. Okay? Ang mahalaga, ma-share pa rin natin ang ating Panginoong Jesus, lalo na sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Amen ba tayo doon, mga kapatid ko? Pwede pa ba? Pwede. Why? The world is dying. Jesus is coming soon. Malapit na siyang dumating sa atin. Ngayon ang ating gagawin, magmadali. Kung si Satan ay nagmamadali, nawasakin na ating bansa, nawasakin na ating bayan, ang mga mananampalataya ay dapat nagsisipag at nagmamadali din na agawin ang mga taong ito sa kapahamakan. 2003, there was a fire in Chicago. Biglang may isang lalaki in the name of Norman na nakaamoy ng sunog. Then, ang ginawa niya, dinampot niya agad yung kanyang dalawang anak, bumaba sa stair, lumabas, at nilagay sa safe place ang kanyang mga anak. Pero habang siya ay inilalagay niya sa isang safe na lugar ang kanyang mga anak, meron siyang narinig. At iyon ang masyadong nakagimbal ang kanyang puso. Wow. Nandito ang aking mga anak, safe na safe. Pero mayroong dalawang toddler na umiiyak at masusunog sa taas, sa third floor. Okay? Sa third floor. So ang ginawa niya, hindi pa dumadating mga bombero, wala nagdi-dictate sa kanya. Okay? Wala nagdi-dictate sa kanya. Tumakbo siya, pabalik, doon sa napakakapal na usok, at anong danger? Nga hindi na siya makabalik. At alam nyo, sa law ng ating mga fighters, hindi pwedeng pumasok muli yung tao na hindi equipped sa ganong larangan. Pero, wala pa ang mga firefighters, wala nagdidikta sa kanya, nung narinig niya ang tinig ng mga batang umiiyak, wala na sa kanya, agad siya tumakbo sa taas, sa third floor, kahit sobrang init, sobrang nakaka-suffocate, ang ginawa niya, dinakot niya talaga ang dalawang bata, at naibaba niya ng safe, sa isang safe place din. Dumating ang mga reporter, tinanong siya, sabi sa kanya, Sir Norman, ano ang nagtulak sa'yo para ilagay sa kapahamakan ang sarili mong buhay? Ang anak mo at ikaw ay safe na, pero bakit mo pa binalikan yung dalawang bata? What compels you? Ano ang nagtulak sa'yo para gawin yon kahit alam mo ikakapahamak mo? Alam nyo, sabi ni Norman, Ma'am, ang marinig ang boses ng dalawang batang umiiyak at alam ko na nasa danger sila, ay hindi pwedeng magpatulog sa akin at hindi pwedeng tumigil sa akin para iligtas ang dalawang batang iyon. Kaya kahit ako'y pwedeng mamatay, kinuha ko pa rin yung dalawang bata kahit ano man ang mangyari sa akin. Ang mahalaga, mailigtas ko po yung dalawang batang iyon. Alam niyo mga anak, gusto kong sabihin sa inyo, hindi Kristiyano si Norman, but he has the idea na kapag may mga taong nasa danger, ang kanyang tendency ay talagang kahit ikapahamak pa ng kanyang buhay, gagawin niya yon para lamang iligtas ang dalawang batang iyon. I have a challenge for you tonight. Mayroon akong challenge. Alam natin na mga taong walang pagkakilala kay Jesus ay nasa danger. Hindi natin kailangan maging magaling muna sa theology. Hindi natin muna kailangan maging magaling sa pag-share ng salita ng Panginoon. Ang kailangan natin ngayon ay yung pag-ibig ng Panginoon na dapat nagko-compel sa buhay ng mga mananampalataya na makita sa pamagitan ng lens ng ating mga buhay
na may mga tao mapapahamak. We have 3.2 billion population na nangangailangan ng salvation na nagagaling sa ating Panginoon. And the key is in your hand. Nasa inyong mga kamay ang susi para marinig ang mensahe ng salita ng Panginoon. Ang mabuting balita na makapagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hawak na natin sa ating mga kamay. What compels you? Ganun ba tayo ka-sensitive? Na kapag may mga tao talaga nasa danger, ang gagawin natin talaga ay hanapin sila. I want you to have a heart like Jesus. Na si Jesus Christ, iniwan niya ang 99 just to seek the one missing. Hinanap niya yung nag-iisang tupa na nangangailangan ng tulong. Ngayon, hindi lamang isang tupa ang ating hinahanap. Napakaraming tupa ng Panginoon nating hinahanap. I want to challenge you, katulad ni Norman, be courageous enough para hanapin ang mga taong iyon. Amen ba tayo mga kapatid? Secondly, we need to have the lens of Jesus' resurrection. Dapat ang ating ginagawa ay balikan what happened to you. Sino tayo dati? Ano sabi ni John Newton? I once was lost, but now I'm found. Dati ako'y parang tupang naliligaw, pero ngayon ako ay natagpuan. Nung natagpuan tayo ng Panginoon, mga anak ko, mayroon pang natitira sa labas, nangangailangan pa rin ng kaligtasan. Ngayon, sana, ganun din natin maging thinking. Yung resurrection ng ating Panginoon, ang magsilbing inspiration natin para ma-share din ang mabuting balita na ito ng ating Panginoon. Bakit resurrection? Bago dumating si Jesus Christ, we were all living in sin. Lahat tayo namumuhay sa kasalanan. Lahat tayo ay bound to hell. Lahat tayo mapupunta sa impyerno kasi hanggat wala tayong relationship sa ating Panginoong Hesus, walang kaligtasan. Okay? So, kailangan nyo ipadala ang ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. At nung dumating ating Panginoon, naranasan natin ng kaligtasan at na-restore ang ating relationship sa Kanya. Sino tayo? Ang description ng Bible, we were all dead in all our trespasses. Patay tayong lahat. Pero nung dumating si Jesus Christ, He died for us. Ang sabi doon, sa Kanyang resurrection, tayong lahat na nanampalataya kay Jesus Christ ay nakaranas din ng resurrection. Nakaranas din ng muling pagkabuhay. At alam niyo, sabi sa verse 17 ng chapter 5, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, tayo ay bago na. Ginamit yung creation account sa Genesis. Nung tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus, hindi renovation ang nangyari. Hindi pa sa pag-aayos lang ang inaayos ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon is new creation. Bagong creation. It starts from nothing. Alam niyo mga anak ko, we are nothing in the eyes of God. Dahil tayo makasalanan. Pero nung kinilala natin ating Panginoong Hesus, dati tayo patay, dati tayo walang kwenta, dati ang turing sa atin ng Diyos ay isang maruming basahan, pero dumating ang ating Panginoong Hesus, layo ay nagkaroon ng panibagong pagkatao, new creation. Amen ba tayo doon? Para naman di kayo masaya na kayo new creation na ating Panginoon. Masaya ba kayo mga kapatid? Yes. Sabi ni Paul kanina, dati, ang basis ng pag-abot namin sa mga tao is through physicality. Okay? Sa kanilang physicality, sa kanilang anyo, sa kanilang status. Sino madalas nating inaabot? When I was in Manila, sabi ng ibang member, Pastor, punta po tayo sa squatter area. So, ang mga outreaches namin, lahat nasa squatter area. Then I wondered, ang salvation ba para lang punta po tayo sa kanilang anyo? Dati, ang basis ng pag-abot namin sa mga tao is through physicality. Okay?
sa kanilang physicality, sa kanilang anyo, sa kanilang status. Sino madalas nating inaabot? When I was in Manila, through physicality, okay? Sa kanilang physicality, sa kanilang anyo, sa kanilang status. Sino madalas nating inaabot? When I was in Manila, sabi ng ibang member, Pastor, punta po tayo sa squatter area. So ang mga outreaches namin, lahat nasa squatter area. Then I wondered, ang salvation ba para lang sa mga nasa squatter area? Hindi kaya salvation is for all? Mayaman, nasa middle class, nasa mahirap, lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Amen. So lahat aabutin natin. Amen. Pwede ba? Aabutin natin. Ang kailangan lang, hayaan natin ng Holy Spirit ang muling magsindi ng ilaw sa ating mga puso, ng apoy sa ating mga puso, para gawin natin yon in the lens of Christ's resurrection. And let us not forget, this is the last point natin. We are ambassadors of Christ. Tayo ang tagapaghatid ng balita ng ating Panginoon. By hook or by crook, we will do the mission because God's promise in Matthew chapter 28 verses 19 to 20 that I will be with you until the end of time. Hanggang sa huling pagkakataon, hanggang sa huling panahon, kasama natin ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Amen ba tayo doon? Maybe tonight, ang ilan sa atin na nakakaranas ng panlalamig sa ating pananampalataya. Maaring ilan sa atin ay pinanghihinaan ng loob. Maaring ilan sa atin hindi active sa paglilingkod sa Panginoon. Pero the day is nearing, the end is nearing, Jesus is coming soon, and we need to hurry at gawin ang kanyang kalooban while there is time left. Hindi pwede kung kailan na nandyan at dumarating ang Panginoon, saka pa lamang tayo kikilos. Hindi ganon ang isang Kristiyano na nakikita ng danger. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng tunay na understanding of what hell is, kung ano ang impyerno, hindi tayo gagalaw. Ang tunay na mananampalataya na hindi nakakaranas ng pagkatakot at pagmamadali sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus ay hindi naiintindihan kung ano ang hell sa buhay natin. Hell is a real place. Hell is a place of torment sa lahat ng walang pagkakilala sa Panginoon. Hell is fire na tutupok sa mga kaluluwa ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Pero hanggat hindi natin naiintindihan ang reality ng hell, hindi makikita sa buhay ng mananampalataya ang pagmamadali para ibahagi ang susi sa kaligtasan para makaalis sila sa eternal torment na yon. Kaya tonight, this is my challenge for you. Hurry. Magmadali. Pray. Pray for the power of the Holy Spirit sa ating lahat. Huwag na mabuhay sa complacency. Huwag na maging complacent. Huwag na maging relax. Huwag na mag-enjoy sa maraming bagay. Hindi tayo nandito para makipag-compromise. Nandito tayo para ibahagi ang salita ng Panginoon. And I'm so happy. Nagkaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Opportunity para sama-sama makinig sa salita ng Panginoon. Regardless of our denomination, regardless of our group, regardless of our personal polity and type of worship, it doesn't matter. Ang mahalaga ngayon, we are bearing one name, and that is the name of Jesus Christ. Amen ba tayo doon? We are bearing one salvation. Amen. We are possessing one Spirit. Amen. And we have one God manifesting Himself in three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit na magre-reside sa ating buhay kapag tayo nanampalataya. Christians, this is my challenge. Tonight, what keeps you or what's holding you para hindi magpatuloy sa iyong calling? Ang magpaganda ng church ay okay lang naman. Pero mag-focus tayo sa ganung bagay, I think, hindi siya healthy. Ngayon ang gawin natin,
one by one. You name some of your friends. You name your neighbor. Idalangin, dalhin sila sa ating Panginoon. Hindi tayo magtataas ng ating mga religion. Sa social media, panay-panay na ang labanan. Panay-panay na ang pagtatalo ng iba't ibang mga religion. Mga anak ko, walang kinalaman ng ating mga religion sa ating relationship sa ating Panginoon. Religion is just the mean para makilala ang Diyos. Pero ang makapagdadala sa atin, sa ating Panginoon, sa langit, ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen ba tayo doon? Amen. So ngayon, ano gagawin natin? Gusto ko at nais ng Panginoon na sa gabing ito, katulad ng ginagawa ni na Paul, regardless of danger, kailangan nating i-share ang ating Panginoon by hook or by crook. Ipagpapatuloy natin ang ating mission. Rekindle your faith, renew your spirit, at patuloy tayong magpagami sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, sa gabing ito, napakagandang opportunity para yung fire na nawawala sa amin o nawala sa amin, Panginoon, ay muling mag-alab sa aming mga puso sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa gabing ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami na nakilala namin kayo, naranasan namin ang iyong pagmamahal, at dalangin namin, Panginoon, ang pagmamahal na ito ay ma-share din po namin sa iba, maibahagi namin sa iba. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang bayan ng Paluan, ang aming ama ng bayan, Mayor Adobo Diaz, Vice Mayor Jasmine Fernandez, ang aming mga sangguniang bayan, ang aming mga manggagawa sa ubasan mo, Panginoon, ang lahat ng mananampalatayang ikaw ang kinikilala. Lord, salamat po. Kasi alam ko, ang iyong pinasimulan sa bayang ito ay yung lulubusin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Nananalangin kayo, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, marami pong taong lalapit sa iyong paanan, kikilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At Panginoon, ang gagamitin mo ay kami, Panginoon. Kami po, Panginoon, ang mag-aalab at mag-iinit para ibahagi ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbabagong ito na gagawin mo sa aming buhay. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus, ito'y aming dalangin. Lahat ay magsabi ng palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!